babarilin ako ni Rose. Sinubukan kong agawin yung baril pero pinagtulungan nila ako mag-ina. Muntik na ako mamatay. Nagharap-harap sila Rose at Renz sa police station kung saan sinalaysay ng binata na ang natatandaan niya ay dinala siya sa bakanting lote na nalaman niyang si Rose ang nagpadukot sa kanya dahil gusto siyang ipaligpit na umiling naman si Matt sa sandaling yan sa sobrang galit niya na maging si Rose at Sandra ay nagtitimpi sila sa mga kasinungalingan ni Renz na sinasalaysay niya sa mga pulis. Giniit pa niyang buti na lang ay nakatakas siya, sabay sinabihan niya si Rose na hindi siya makapaniwala na magagawa niya yun sa kanya. Sinaad pa niyang tinawagan niya si Rose para malaman niya ang totoo na sinabi sa kanya ni Rose na kailangan nilang mag-usap, kaya nagawa siyang papuntahin ni Rose sa hotel kung saan sila nag-i-stay ni Sandra na nagawa pa niyang ibigay yung address nila, kaya pumunta siya doon. At nang dumating siya ay puno ng security, pero dahil sinabihan siya ni Rose na dumaan siya sa backdoor dahil iisa ang security na nagbabantay, kaya siya nakapasok, na nagulat siya na nang dumating na siya sa mismong kwarto ng mag-ina ay nakahawak si Rose ng baril at nakahanda na itong barilin siya, na sinubukan niyang agawin ang baril pero pinagtulungan siya ng mag-ina nang kamuntikan na siyang namatay. Dahil sa galit ni Rose ay tumayo ito na nanggigigil kay Renz na nanindigan siyang hindi totoo ang mga sinasabi niya, sabay hinamon niyang sabihin niya kung anong totoo dahil balak siyang kinapin ng binata na may dala pa siyang syringe na may lamang pampatulog. Todo dinay naman ang binata kaya sinabihan siya ni Rose na tumigil na siya sa pagsisinungaling niya maging ang paninira sa pamilya nila. Galit din na sinabi ni Matt na set up ang ginagawa ni Renz na maging si Sandra ay sinabihan na niya ang binata na talagang baliw na siya. Giniit naman ng attorney ni Renz na magsasampa sila ng frustrated murder against kay Rose at Sandra. Tahimik naman si Sandra habang pinagmamasdan niya sila pero nagsasaya ito sa kaloob-looban niya dahil umaayon na sa kanya ang mga pangyayari at naibabaling na kay Rose at Sandra ang paninisi. Sila Rose at Sandra na biktima ay naging sila na ang sospek na pinalabas na sila ang may masamang plano sa binata. Pagka-uwi nila Sandra at Rose ay galit na galit ang dalaga dahil sa sobrang kasinungalingan niya. Mula noong nasa Milan sila ay puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya sa dalaga na ginagamit lang siya para mahanap niya si Rose, na hanggang sa mga sandaling yun ayun pa rin ang ginagawa ni Renz na nagagawa pa rin niyang magsinungaling at magpaikot ng mga tao na ngayon ay silang mag-ina na ang sinampahan ng murder, na maging siya ay hindi niya maintindihan ang mga nangyayari dahil sila ang may standing case laban sa binata pero hindi pa rin nakukulong si Renz. Giniit naman ni Rose na inapila ng abogado ni Renz ang kaso niya na nireview ng korte at na-modify yung decision, kaya nakapagpiyansa siya. Na galit namang sinabi ni Sandra na silang mag-ina na ang kinasuhan ni Renz. Maghihinala na silang lahat na may malaking tao na tumutulong sa binata kaya nagagawa niyang bagay na yon. Hindi na mapapatawad nila Matt, Rose at Sandra si Christina sa sandaling malalaman nila na siya ang taong nasa likod ni Renz, na wala siyang ibang plinano at inasam kung hindi ang tuluyan nang mawala si Rose sa mga buhay nila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.